Dalawang military officials ng China hinatulan ng sentensyang kamatayan mga kapatid. Pag-usapan natin tong videong to mula rito kay John Reps. Samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Bago natin ito simulan, syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood dito sa Meta, dito sa FB page natin, huwag mo rin kalimutan mag-follow. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. Syempre at sa mga nanonood at mga nagko-comment, maraming thank you sa inyo. So panoorin natin itong video to mula kay John Reps mga tol. Hinatulan ng China ng sentensyang kamatayan ang dalawang mataas na military officials nito. Uy, pamilyar tong dalawang mukhang to mga tol. Ito yung matataas talagang military officials ng China. At ngayon, ipinapakita ng China na walang mataas-mataas sa kanila. Hinatulan sila ng sentensyang bitay o kamatayan. Kung ikaw ang tatanungin, mga tol, dapat din bang ipatupad yan dito sa Pilipinas para naman sa mga napapatunayang nagkasalang mga high officials o mga politicians? Ano sa tingin mo mga tol, no? Yan ay tanong lang naman, no? Comment ka sa ibaba. Dahil sa katiwalian, ang paghatol umano ay bahagi na mas malawak na pagsugpo ni Xi Jinping sa mga tiwaling PLA rocket force nito na namamahala sa nuclear at conventional missile arsenal ng China. Dahil daw sa katiwalian. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang sa Middle East naman, abay inatake ng Iran ang tatlong destroyer ng Amerika habang tumatawid umano ang mga ito sa Strait of Hormuz. Kaya't agad ding umaksyon ang US forces at naglunsad ng airstrike sa mga daungan ng Iran malapit sa strait. Yung banda dyan na pag-usapan na natin yan sa mga nakaraang reaction video natin. Tatlong US warships mga tol ang nakaranas ng mga pag-atake kaya gumanti sila dito sa Iran. Isang korte militar ng China ang nagpataw ng sentensyang kamatayan sa mga dating defense minister ng China na sina Wei Fenghe at Li Xiangfu. Ito ay nagmarka ng isang malaking paglala sa patuloy na paglinis ni Xi Jinping laban sa katiwalian. Alam nyo, ako naniniwala ako, walang bansa na zero corruption talaga. Meron at meron. Hindi nga lang ganun kalala. Kasi may kita mo sa ibang bansa kung ano yung inunlad ng kanilang bansa, no? Kung gaano kaunlad yung kanilang ekonomiya, meaning yun mababa lang yung corruption. Pag ang bansa, mga tol, katulad halimbawa dun sa mga Bangladesh, yan for example dyan, medyo malala talaga corruption dyan. Pilipinas, kita nyo naman din mga tol. Bagamat masarap pa rin mabuhay dito sa Pilipinas, no, masarap pa rin, pero kung titignan mo yung diferensya natin sa ibang maunlad na bansa at alam naman nating hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas. 'Di ba? Dito nga nagpapayaman na matitindi yung mga alam na natin. Matindi lang talaga korupsyon dito. Kaya ang tanong ko kanina, kung kayo tatanungin, payag ba kayo kung halimbawa ibabalik yung death sentence dito sa Pilipinas at ang mga sasampulan is yung mga mapapatunayang tiwali talaga. Katulad halimbawa rito sa China mga tol. Diba? May ganyan kasi silang parusa eh. Kaya tingnan nyo mga tol, kahit papano maunlad din talaga yung bansa nila, malaki yung ekonomiya nila. Bukod sa malaki naman talaga sila, may kita mo yung diferensya. Si Wei Fenghe ay naging defense minister mula noong 2018 hanggang 2023, ngunit inalis ito at hinatulan dahil umano sa pagtanggap na malaking halaga na suhol. Pumalit dyan si Li Xiangfu noong 2023, ngunit ganun din ang naging kaso nito kaya't hinatulan din siya dahil sa pagtanggap na malaki rin umanong suhol. Pamilyar ang mukha nito, lagi nating nakikita to dati, mga na-reaction video natin before. Base sa sistemang legal ng China, ang isang sentensyang kamatayan na may 2 taong palugit ay karaniwang nangangahulugan na ang sentensyang ito ay maaaring palitan ng panghabang buhay na pagkakakulong pagkatapos ng 2 taon kung ang individual ay magpapakita ng reformasyon. Gayunpaman, partikular na binanggit ng korte na walang karagdagang pagpapalit o parol ang papayagan.
Ang paghatol sa dalawang dating opisyal ng militar ay bahagi na mas malawak na pagsugpo ni Xi Jinping sa PLA rocket force nito na namamahala sa nuclear at conventional missile arsenal ng China. Ito matinding example din to ni Xi Jinping para hindi nagayahin pa. Kasi baka iniisip nung iba kapag mababa lang, yun yung mga napaparusahan, kapag matataas na mga tao, wala eh. Di ba ganun kasi mga kapatid, dito nasanay yung mga Pilipino eh. Lagi ko ikinukumpare sa Pilipinas kasi syempre nandito tayo eh. Kapag yung mga mabababa lang, wala nang palipaliwanag, di ba? Bigay agad yan, wala nang pakiusap. Pero kapag matataas na tao na, nadadaan sa pakiusap, nadadaan sa maayos na pakiusapan, o kaya minsan talaga nakakalusot na. Kapag ang mababang tao ay nagnakaw ng sardinas, ilang delata, noodles, nakukulong. 'Di ba? Samantalang kapag matataas na tao, nasasangkot ng bilyon-bilyon na nakawan, kailangan muna ng due process, kailangan muna imbestigahan talaga, 'di ba? Ang daming pabor. Parang ganoon mga tol dito, pinapakita na kahit na etong mga to talagang matataas, pwede nilang harapin pwede ring harapin ng mga mabababang uri ng tao, yung mga walang sinabi sa lipunan. Etong mga to matataas na official to, pero tignan nyo naman ang hinaharap nila. Hinatulan sila ng sentensyang kamatayan, di ba? Sina Wei at Le ay parihong may malalim na ugnayan sa sangay na ito at mga procurement sector, kaya't dahil sa lumalagong puwersa ng China ay may bansang nagbibigay ng suhol upang makakuha ng mga detalye kaugnay sa kanila mga sandata. Habang kasalukuyang nakakulong ang dalawang dating opisyal ay nilimas lahat ng China ang kanilang lahat na ari-arian. Isa pa yan, di ba? Nilimas ng China ang lahat ng ari-arian nila. Isipin nyo kung gaano katindi yun. Diba? Hindi lang yung mga nagkasala ang damay, kundi pati pamilya nila. Kasi syempre, saan pupulutin ngayon yung pamilya nila kung nilimas lahat ng ari-arian? Bahay, sasakyan, lahat siguro ng pera nila sa bangko. Diba? Wala talaga. No? Dito nakakalabas pa ng bansa, mga tol. Habang ang katiwalian ng opisyal na dahilan, ang bigat na mga sentensyang ito na tumatarget sa dalawang magkasunod na defense minister ay nagsisilbing pagtibayin ang katapatan sa politika at tugunan ng mga potensyal na pagsuway. Nako po. At sa ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng DMW. Ito, napanood na natin to mga tripulanting Pinoy, tinamaan. Doon muna tayo sa China mga tol. No? Kasi yung ibang balita tungkol sa Middle East, nabigyan na natin yung reaction yan. Pero dito lang tayo bago ngayon. No, dalawang top officials, military officials mga tol ng China na nasangkot sa katiwalian ang hinatulan ng bitay o parusang kamatayan dito sa China. Ito ba yung magandang example na pwedeng tularan ng ating bansa? Bagamat alam nyo na mga tol hindi natin ka-vibes etong China pagdating sa ating teritoryo. Bagamat syempre sila pa rin ang top partner natin pagdating naman sa kalakalan. Hindi naman totally kaaway natin sila Diba? Marami pa rin tayong mga Pilipinong nandun at marami silang mga kababayang Chino na nandirito nabubuhay sa Pilipinas. No? Hindi naman natin sila totally kaaway. Ang problema lang natin sa kanila is etong sa West Philippine Sea, di ba? Pero ito nga, madako tayo rito sa kanilang patakaran, doon sa kanilang mga opisyal na nasasangkot sa mga katiwalian. Sa tingin nyo, ito ba'y panahon para gayahin din ng Pilipinas at mabigyan ng example na ang batas natin ay pantay-pantay o pantay hindi para lang sa mayaman kundi sa lahat. Kasi dito, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang isang mahirap na Pilipino, mahuling nagnakaw ng isang lata ng sardinas, kulong talaga yan di ba? Pero dito sa atin, bilyon-bilyon mga tol, nasangkot na convict na pero nakakatakbo pa ulit Ganon dito kalala mga tol. Anyway, ano ang inyong masasabi? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.